Sa mundong puno ng kabihasnan, sobrang mahalaga pa din sa akin yung mabisita ko yung kalikasan. Tagalog, English yung lingwahe ko ngayon para sa mga tripo at para sa pagpapahalaga na rin sa ating kultura. Para lamang marating ang lugar na to, maraming malulubak na daan ang dapat naming pagdaanan. Sobrang nagkikrave kami sa kalikasan sa mga oras na to. Dala-dala lamang ang 2 piraso ng damit, 1 shoulder bag at saka tote bag. Okay na yun na yun. Can you see that? Ito yung view ng bundok at saka ng ilog. Oh my. Say hi. Hi. Yeah. Me inside the pocket of your ripped jeans. When we get closer to your eyes, you won't ever. Ganito pala ang itsura ng halaman at ilog. Nag-adventure din naman ako sa ilog kahapon at yun ay sa ilog ng Guadalupe. Eme. Tinadaanan ko rin yung malulubak na bato dito. Si Dos ay nauna na sa kanyang pupuntahan. Samantalang ako dito, tenga pa din. Yung last time na nagkaroon ako ng adventure sa ganito ay nung junior high school ako at yun ay sa Devil's Mountain sa Batasan at maraming mga talon doon. Ang dami kong mga ilog na kailangan kong pagdaanan nung time na yun para lang makasurvive. Oy. Oy, ang bait niya. Isang malaking pagpapasalamat din kay El sa pagluto. Kitang-kita talaga yung reaction ko sa video. Ano yung reaction na yan, te? Paano yung reaction? 3 lang kaming magkakasama sa camp na to. Si El yung tagaluto, si Dos yung tagaplano, tapos ako lang naman yung tagagulo ng buhay nila. And then at the same time, sobrang kitang-kita din sa timelapse na to. Ako yung galaw ng galaw, tawa ng tawa, wala lang sound. Ikot ng ikot, hindi mapirme sa pwesto. Ako rin yung pinakabata kaya grabe yung pasensya nila sa akin. Kita kita sa isang magazine, dilaw ang iyong suot Balot ka ng green. sa isang tindahan. Ay, sipang sa may baklaran. First time ko rin makakita ng puno ng bulak talaga. Well, anyway. It is so amazing. First time ko din sumakay ng bangka na sobrang gaan. Mukha lang walang hangin pero para ka pa rin tatangayin. Mukha mang malabo yung tubig pero reflection lang talaga yan ng kalikasan. Hindi katulad nung sa Ilog Pasig na talagang madumi. Talaga? Ang galing, no? Parang alam ko kasi kung anong kahoy ito. Nakalimutan ko nga lang yung tawag. Ano tong kahoy na to? Gawa nyo lang din? Uy, ang toroy. Mga ilang araw nyo ding nagawa? Siguro mga isang buwan. Isang buwan? 3-4 na tawang ako. Ah, okay. Malaking kahoy kasi ito. Kinukortihan. Oo, sa bagay. Mga anong year ito nagawa? Anong taon? Siguro po, mga 6 years na po kasi ito eh. Ah, 6 years. Toroy, ang dami na nitong nasakay. Dami na nakasakay dito. Wow. Wow, andito na kami. Pero nag-request pa talaga ako ng isa pang sakay. Sa pagkakataon na to, kasama ko naman si Dos, maliwalas ang paligid, sobrang ganda ng sikat ng araw. Pero tulad ng nasabi ko kanina, para pa rin talaga kaming tatangayin ng hangin kahit ang liit-liit lang ng hangin.
ganon. Peram. Ayan ko talaga to si Dos. Trip na naman tayo. Nagluluto si El. Sumapit na ang gabi at wala kaming supply ng kuryente dito sa lugar na to. Mabutit yung power bank ko ay meron pang little percentage to supply my device. Wala rin kaming signal pero masaya. They also invited each other to have drinks but I declined. Pero ang good thing is, sila yung mga tipo ng taong hindi nila ako pinipilit kahit ka-close nila ako. Pagkatapos ng maikling kwentuhan, na-realize ko na 2 oras lamang ang tulog ko mula Sabado at Linggo. Kaya na-realize ko, ito na yung pinaka-perfect time para matulog. Ayaw namin ng ganon. Umaga na naman ulit, sobrang maulap pero napakaganda. Naalala ko noon nung bata pa ako tuwing Sabado ng umaga 5 AM sumasakay ako sa van para lang makarating sa tuktok ng bundok at bumisita sa mga tribo. Sinasama ako lagi doon para maging talent pero ayos lamang para sa Diyos at sa bayan. At dahil tuwing umaga ay hilig ko ang maglakad-lakad, naglakad-lakad muna ako. Yung mga kaibigan ko ay tulog pa at ako naman sobrang aga kong nagising. I'm taking a chance on a store outside because I'm hungry. I DK how to cook in kitchen there so I'm sorry. Anyway, sobrang gandang magbasid sa paligid pag umaga. Jogi. Gusto nang sumilip ng araw pero pilit itong tinatakpan ng mga ulap. Ang kabayan na ito ay tila mukhang nahihirapan sa kanya mga bagahe pero mukhang sanay naman na. And mas maganda naman yung kalusugan nila kahit papaano kung ikukumpara sa mga kabayong nasa Maynila. I wish our government could have an immediate action as well to animal welfare. Andito naman ako ngayon sa loob ng tent na nirentahan ko while I am eating my chips that I bought. Meron akong 2 first time na naranasan dito. So, una doon ay makakita ng cotton tree. Pangalawa ay makakita ng firefly or also known in Tagalog as ali tap tap. Mukhang sleepy pa din talaga ako. Merong mga ilang uri ng small nipahas ang pwede niyong rentahan pag pumunta kayo dito. Mostly nagkakahalaga ng 5,000 to 7,000 pesos. Bumalik ulit sa pagtulog yung mga kaibigan ko. Habang ako dinadama ko pa rin ang kalikasan kasi aalis na tayo maya-maya. Ito yung isa sa mga uri ng nipa huts na pwede nyong rentahan pag kayo naman yung nandito. You just walk along upstairs and then boom, you will see as well the beauty of nature. From 25th floor down to 2nd floor. Sa loob ng ilang oras ay lilisanin ko ulit ang nature at sobrang nakakalungkot. With the raindrops falling, it's not the lonely tears that accompany it but the happiness that you see God's creations naturally again. Hinihiling ko na sana hindi abandonahin ito ng mga tao kasi sobrang mahalaga ang kalikasan. Tumakbo ako sa kabilang bahay kasi tinatangay na nga pala ako ng hangin sa kabila. Pero habang tinititigan ko yung ulan, sobrang gandang pagmasdan ng paligid. Finally, si Dos at si El ay ready na ulit mag-hop in and we decided to go back in swimming. Alam mo, nagre-racing. Kita mo yung paru-paro na yan? Hi! Hey! It's raining while there is a sun. Napakaganda ng paligid. Sobrang babaw ng ilog sa part na to. May naglalaba doon sa Kedli. Elle is cooking for ensaladang talong as our branch and it is an eggplant salad that contains tomato, onions, and it is yummy. Ayan na. Di-review ko yung mga time-lapse natin kahapon, ay kagabi. Ako yung tayo ng tayo, tapos biglang bagang pupunta dito, tapos gano'n ulit. Tapos babalik. Napansin mo rin pala. Thank you again, Elle. Ilang minuto pagkatapos ng brunch namin, Capybara. we decided to go back again to the river. I will relax my feet in a natural water spa and treatment.
I know in few minutes we are saying goodbye again to the real nature. After taking a bath, because they have unlimited water here, this is the time we are going back again to the city. It's also the first time I've seen real dogs floating on the river. Aww. Bye-bye. Thank you so much for this moment.